Hello, konnichiwa. Kamusta? Here I am again, Meg Sensei, your LT in Japan. And for this video, I would like to share some informations or idea about the video demonstration or video lesson na ipapasa para sa application dito sa Shasham. So, we are asked to submit 4 video lessons. So, first one is the introduction or Jikoshukai, self-introduction. Pwede tayong dito sa first video, you can use a few Japanese, pero hindi naman nila nire-require na yung buong introduction or self-introduction mo ay puro Japanese. Kasi nga, syempre, English teacher tayo, diba? So, pwede lang tayong mag-start halimbawa, hajime mashite, and then mag-end sa Hiroshiko Onegai shimasu, pero yung self-introduction ay still should be in English. Sa time namin, I am not sure yet kasi hindi ko pa nabibisita yung website ko, meron bang changes. But this introduction is just 60 seconds, so mabilis lang siya talaga. Kaya, simpleng self-introduction lang yun. Next, number 2 is the accent test. So, kung ano man yung ginamit or binasa mo during the accent test, yun din yung gagamitin mo para dito sa video lesson. Pero, ang pinagkaiba kasi, dun sa accent test, diba meron tayong binabasa? Dun sa video, you can memorize it, or kasi mag-video ka naman nun eh. So, ang langing diskarte lang. Ako ginawa ko, nagsulat ako sa Manila paper, tapos binasa ko. Pero syempre, hindi naman dapat obvious na nagbabasa ka. Kasi importante pa rin yung pag-deliver mo nung message o yung pagbabasa. So, ayun, accent test. So, this is just 30 seconds. Kasi, ano naman siya, meron namang script. And then, for the task number 3, this is warm-up activity na nagtagal lamang ng 1.5 minutes. Mabilis lang to. At, based on my experience, akala ko madali lang siya kasi ang bilis lang 1.5 minutes lang. Pero kapag pala ramdam mo na binibidyo mo yung sarili mo, nakaka-pressure. Ang dami kong take. Pero, yun nga. You have to finish this. And then, sa warm-up activity, you can make a song, pwede kang kumanta, kaya naman pwede kang magpa-activity ng madali lang. Or basta maipakita mo na genki or energetic ka. So, depende, ikaw, bahala ka kung ang approach mo is as in pang bata or pwede yung pang high school. I think, sa ano ko lang, parang sa tingin ko lang, parang doon nila kino-consider din kung saan ka i-assign kapag nakapasa ka na. Parang feeling ko, doon din nila kino-consider sa mga video na to kung saan ka i-assign. Kung ikaw ba ay pang elementary or pang high school. Ako kasi, medyo serious type talaga ako. Hindi ako masyadong genki, hindi ako masyadong, alam mo yon yung approach para sa mga bata. Kaya, feeling ko, yung nagawa kong, lesson or warm-up activity, doon pa lang nakita nila na pang high school ako. Kaya, simula nung pumunta ako dito until now, nasa high school department ako. High school, which is parang katumas na ng senior high school dyan sa Pilipinas. So, ayun. Kung gusto mong ma-assign ka sa elementary, then make your warm-up activity very genki or very energetic. And, kung gusto mo naman sa high school, yung mga mga saktuhan lang. Ayun. And then, task 4, which is the activity demonstration. Ang difference naman nito, yung video 3 is, warm up lang. Unlike sa task 4, mag-instruct ka na talaga mismo ng activity. And, tip, basahin mabuti kung ano yung instruction na nakalagay doon sa mga module na ibibigay ng Chesham. Kung ano example na nandoon, pakisunod or paki-follow yon ng mabuti, ng maigi. Kasi, kung gusto mo mag-explore, hindi ko siya mai-advise. Kasi, ang importante ay masunod talaga natin lahat ng instruction na nandoon sa module na ibibigay ng Chesham. So, hanggat maaari, follow that. Kung siguro meron kang mag-change ka lang ng mga examples, ganyan, ng mga words, okay lang. Pero kung babaguhin mo yung mismong activity, I don't advise that. So, ayun. Napaka-importante na basahin mabuti yung instruction, yung mga module na ibibigay ng Chesham. Madami yun. Sobrang dami nun. Pero you really have to read it carefully. Kasi, delikado kapag meron kang hindi nasunod doon. Hindi lang doon sa process ng paggawa ng video or ng activity, pati doon sa, itsura. Or sa suot mo, yung ayos ng buhok, yung ayos ng damit, dapat talaga ay nakasunod kung ano yung nakalagay doon sa instruction. So, yun, be careful. And then, ano bang mga points? Be sure to model, not just explain your activity.
So, dito kasi, sa Japan, as much as possible, yung gagamitin mong English ay very simplified. At mas maganda na ipapakita mo rin through actions. So, ayun, much better na you also do actions, modeling, or magpapakita ka ng mga realia or pictures doon sa activity mo. Kasi importante na nakikita nila kung ano yung tinutukoy mo, yung binabanggit mo, at hindi lang basta salita. So, ayun. Gandahan ng visual aids kasi malaking bagay din yun. And then, ayun. So, 4 na video na dapat magandaan. Merong mga hindi natutuloy ang application or naka-cancel dahil sa maling video lessons. So, you have to be careful and galingan mo yung paggawa ng 4 video task na yun. Okay? So, if you have more questions na gusto nyong i-discuss ko or i-cover, then feel free to comment here and or message me. So, that's fine. So, ayun, gambare. Gambare kudasai, galingan nyo at hopefully makapasa kayo sa application. So, yun lang. God bless. Thank you and you can follow me for more. Shalom!